Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Iba pang balita, grupo ng mga negosyante, suportado naman ang plano ni Pangulong Marcos na magkaroon ng state-owned mall sa bansa para yan sa mga micro, small and medium enterprises. Buo umano ang suporta ng grupo ng mga negosyante sa plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtatayo ng state-owned mall para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ayon kay Go Negosyo founder at Private Advisory Council Lead for Jobs Joey Concepcion, malaki umano itong tulong para sa mga maliliit na negosyante para maibandera ang kanilang mga produkto. Maliban dito, dapat din umanong magkaroon ng mga aktibidad ang bubuksang mall para sa MSMEs para makapaghikayat ng mga taong papasok doon. Dapat din umanong magkaroon ng special events ang government-controlled malls sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI para maipromote ang produkto ng mga maliliit na negosyante at para magkaroon ng magandang benta. Ang tingin ko dito, yung tinatawag nilang bazaars, baka pwede nilang gawin dyan sa malls paminsan-minsan. At yung mga talagang magaling na produkto, siyempre talagang makakapasok sila dito sa mga restaurants at mga maliit na restaurants na yan to enter. Nakikita natin in form of food carts, no? Marami dyan na mga food carts. At kaya ng mga micro small yan na mag-invest dito sa mga food carts na to, no? Kung maalala, habang nasa Indonesia ang Pangulong Marcos ay sinabi nitong bukas ito sa pagtatayo ng state-owned mall para sa micro, small and medium enterprises. Magiging daan daw kasi ito para magkaroon ng maraming employment sa bansa. Inimbitahan daw kasi ni Indonesian President Joko Widodo si Pangulong Marcos para mamasyal sa isang mall kung saan na ibebenta ang mga produkto ng MSMEs. Nagkasundo rin umano si Pangulong Marcos at President Widodo na dapat ay alalayan ang mga MSMEs pagdating sa packaging at marketing ng kanilang mga negosyo, maging ang kanilang business plan. Samantala, positibo naman si Concepcion na mas marami pang mahihikayat ng mga negosyanteng nais magnegosyo sa bansa mula sa Estados Unidos kasabay ng lalapit na pagbisita ng Pangulong Marcos sa New York. Malaking epekto yan kasi nagbibigay tayo ng kumpiyansa dito sa mga investors na gustong pumasok dito sa bansa natin at malaking opportunity naman dito sa pagnenegosyo. At nakikita natin sa administrasyon ni President Marcos, mas inclusive ang programa niya. At dito sa state visit dito sa New York, sa United States na gaganap itong linggo, mas marami dyan ang palagay ko interesado na pumasok dito sa Pilipinas. Kung maalala, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na nakatakdang tumulak si Pangulong Marcos pa New York City ngayong buwan para dumalo naman sa United Nations General Assembly sa Setyembre 20. Senator Alan Peter Cayetano at Senator Risa Hontiveros nagkatablahan at BP Inday Sara in charge muna bilang Pangulo habang wala si PBBM. Yan nga ngayon ang mga balitang ating tututukan. Ano-ano ito? Tumulak nga ang Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia para sa kanyang kauna-unahang state visit at para na rin bisitahin ang presidente nito na si Joko Widodo. Ayon niya sa naging post ni PBBM, iba yung galak ang ating nadama sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayang OFWs sa unang araw ng ating state visit sa bansang Indonesia. Nagpapasalamat tayo kay Indonesian President Joko Widodo sa kanyang paanyaya sa atin. Umaasa tayo na ang pinaigting na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ay magdudulot ng mas marami pang oportunidad sa mga mamamayan ng parehong bansa. At ayon din sa isa pa naging post nito, tayo'y nagpapasalamat sa mga kababayang sumalubong sa atin sa Indonesia. Walang pagsidlan ang kasiyahang nadaman natin nang makita sila ng personal at maramdaman ng kanilang suporta. Sisiguraduhin natin na sa ating administrasyon ay tutugunan ang kanilang mga hinaing at pahahalagahan ang kanilang mga sakripisyo. Mabuhay ang mga OFW. Samantala, BP Inday Sara,
officer in charge habang nasa state visit si PBBM. Naglabas ng Special Order number 75 ang Palasyo ng Malacanang upang formal na italaga ang pangalawang pangulo ng bansa na si BP Sara bilang officer in charge habang nasa state visit sa Indonesia at Singapore si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula September 4 hanggang September 7, 2022. Alinsunod sa inilabas na special order, inatasan ng Pangulo ang pangalawang Pangulo na pangasiwaan ang pang-araw-araw na operasyon ng tanggapan ng Pangulo habang wala ito. Gayun din, lahat ng kagawaran, ahensya at tanggapan ng pamahalaan ay inaasahang makikipagtulungan sa kanila. Saad pa rito, all acts of the Vice President for and on behalf of the President pursuant to this order shall be deemed acts of the President unless disapproved or reprobated by the President. At marami namang mga netizen ang naihambing ang dalawang senaryong ito sa naging sitwasyon ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating pangalawang Pangulong Leni Robredo. Wala raw ganitong special order sa panahon nila. At ngayong ang araw na ito ay pupulungin ni Vice President Sara Duterte Carpio ang sandatahang lakas ng Pilipinas at pambansang pulisya ng Pilipinas para sa isang major command conference. Ito ay upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad ng bansa habang nasa 3 araw na state visit ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang nga sa mga ipapatawag ni BP Sara ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Chief ng Philippine National Police, Philippine Army Chief, Philippine Navy Chief, Philippine Air Force Chief at iba pang opisyal ng security sector ng bansa. At mukhang hindi naman nagkasundo ang dalawang senators sa usapin ng human rights at extrajudicial killings. At nadamay din sa usapan si De Lima. Narito ang balita. Muling nagdebate sina Senator Alan Peter Cayetano at Risa Hontiveros noong Miyerkules hinggil sa issue ng karapatang pantao at extrajudicial killings sa unang regular sesyon ng Commission on Appointment. Nagsimula nga ang argumento ng maalala ni Cayetano ang mas mababang bilang ng extrajudicial killings noong administrasyon ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Noong si dating Senador Leila de Lima ay kalihim pa ng Department of Justice. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, there were 11,000 to 16,000 extrajudicial killings every year. That's on the record. Pero ang ginawa ng dating senador at Department of Justice Secretary Leila de Lima, change nila yung definition ng extrajudicial para mabawasan ang bilang ng mga kaso. Sinabi ng mambabatas na dati ring kalihim ng Department of Foreign Affairs na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinalik ng kampo ni de Lima ang orihinal na definisyon upang madagdagan ang bilang ng mga kaso. Anito, erase our responsibility as a people. Pati media na maging responsible. Ang problema, may mga grupo sa Pilipinas wini-weaponize ang karapatang pangtao at ginagamit para siraan ang bansa. At mabilis naman na ipinagtanggol ni Senator Risa Hontiveros si De Lima at sinabing hindi patas para sa dating senador na akusahan ni Senator Cayetano. Anito, hindi makatarungan na akusahan ang isang tao na hindi lamang lumiban sa pagdinig na ito, ngunit nasa kulungan sa nakalipas na kalahating dekada para akusahan siya na minamasahe niya ang definition of terms o ang mga bilang. Nilinaw naman ni Senator Alan Peter Cayetano na katotohanan at hindi paratang ang kanyang sinabi. Anito, erase an official act of the Secretary and the DOJ to place that definition. Lahat ng sinabi ko ay nakarecord sa UN Human Rights Commission. Erase a formal submission. Ilang beses ko nang sinabi yan sa Senado. Kung you are a human rights advocate, dapat nasa top of your head yung mga numbers na ito. Diba? I did not bring up the human rights here. Erase the good senator who brought it up. Nangyari ang pagtatalo ng dalawang senador sa pagdinig ng CA Committee on Foreign Affairs para sa kumpirmasyon ni Ambassador Antonio Manuel Lagdameo bilang permanenteng kinatawan ng Pilipinas
sa United Nations sa New York. Nagtalo rin kamakailan sina Cayetano at Hontiveros tungkol sa mga patakaran sa halalan ng mga miyembro at opisyal ng CA. Kinwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang pagkakahalal ni Senator Cayetano bilang CA Minority Leader at ipinunto na sa huli ay kabilang sa independent bloc. At President Bongbong Marcos magsasalita nga sa UN General Assembly sa September 20. Ayon nga kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, ipepresenta ni President Bongbong Marcos ang bisyon ng Pilipinas sa United Nations, pati na ang posisyon ng bansa sa pagpapaigting ng international cooperation. Liban niya sa talumpating ito ay may kipagpulong din si President Bongbong Marcos sa iba't ibang mga lider ng bansa at key partners. Haharapin din ng Pangulo ang Filipino community sa New York, USA at magsasagawa ng business meetings na oorganisahin ng Department of Finance and Trade and Industry. Wala pang eksaktong petsa ang mga nakaplanong gawain ito sa Estados Unidos ayon sa Department of Foreign Affairs. Grabe ano, sipag ng Pangulo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.